Nagsimula ito nang magpadala ang Rusya ng 20 drone sa Poland. Ilang drone ang agad nawasak sa lugar, kaya nagbabala ang Poland. Pinapataas ng Rusya ang hybrid na digmaan nila sa Europa. Mga 2 buwan matapos noon, mas lumala pa ang ginawa ng Rusya kaysa sa pagpasok ng mga drone. Isang gawa ng sabotahe na nagpagalit ng husto sa Poland. Tama na. Handa nang gumanti ang Poland. Nagpadala ang Poland ng 10,000 sundalo. Matapos ang pag-atake ng Rusya, ang tensyon na dati nang umiinit ay biglang sumabog. Noong Nobyembre 19 iniulat ng AA at iba pang media na inanunsyo ng Poland ang bagong planong militar na Operation Horizon. Magsasagawa ang bansa ng mobilisasyon ng 10,000 sundalo nito na ipapadala sa ilang mahahalagang lokasyon ng infrastruktura sa Poland. Ang mga sundalong ito ay magbabantay, magmamasid sa mga sabotor, at anumang kahina-hinalang kilos. Bakit? Ilang araw bago nito, may sumabog sa tren sa Poland at Russia ang pangunahing suspect. Ibabahagi pa namin ang detalye tungkol sa sabotahe mamaya sa video. Tungkol sa Operation Horizon, si Ministro ng Depensa ng Poland ay si Władysław Kozyniak. Inanunsyo ni Kamis ang paglulunsad nito sa isang press conference. At sinabi na ang operasyon ay direktang kaugnay sa pagtugon sa mga gawaing sabotahe na isinasagawa ng mga ahente ng intelihensya ng Russia. Dagdag pa ni Kozyniak Kamis, hindi lang itong bagong operasyon ang gagawin ng Poland para harapin ang lumalabas na banta ng Russia sa kanilang infrastruktura. Ito ay unang hakbang lang. Kasalukuyang pinag-aaralan pa ang pagpapatalsik ng mga diplomat ng Russia at pagpapalawak ng cybersecurity programs. Nagbigay ang Notes from Poland ng dagdag na detalye at direktang pahayag mula sa Polish Defense Minister. Ayon sa ulat, hihikayatin ng awtoridad ng Poland ang mga mamamayan na iulat ang anumang kahina-hinalang insidente, lalo na malapit sa pangunahing infrastruktura. Ang pag-asa ay nakasalalay sa mas malawak na deployment ng militar at mas mahigpit na pagbabantay ng mamamayan para mahuli agad ang mga susunod na Russian saboteur bago sila makapinsala. Ang mga naganap na sabotahe at bantang pagtatanim ng pampasabog sa infrastruktura ay nangangailangan ng mas mahigpit na aksyon at kooperasyon ng mga ahensya ng seguridad. Malakas na ipinahayag ni Kozyniak Kamis ang pagsisimula ng Operation Horizon. Kasama niya sa presscon si Hepe ng Sandatahang Lakas ng Poland, Wiesław Kakuwa, na nagpaliwanag ng layunin ng operasyon. Ayon kay Kakuwa, sisiguruhin ng Poland ang pagkakaisa at kooperasyon ng mga sangay ng serbisyong panseguridad para sa Operation Horizon. Anya, layunin namin pigilan ang sabotahe, limitahan ang kilos ng posibleng salarin, at hikayatin ang mamamayan na makilahok. Hinimok silang maging mapanuri sa paligid at iulat ang posibleng nakakabahalang sitwasyon. Gusto ng Poland na bigyang pansin ni Vladimir Putin ang lahat ng ito. Ipinapaabot nito sa leader ng Russia na hindi na muling maloloko ng kanyang mga saboteur ang Poland. At kung susubukan nila, kailangan nilang iwasan ang 10,000 sundalo at mas alertong publiko habang tumatakas. Para hikayatin ang mga mamamayan sumali sa bagong anti-sabotage na operasyon, maglulunsad ang Poland ng app na magpapadali sa pag-report ng posibleng sabotage. Ayon kay Kuwa, ang app ay dinedevelop na at posibleng ilunsad sa huling Nobyembre o unang Disyembre para sa testing. Malamang, ibig sabihin nito ay pwedeng masubukan ng mga user ang app bago ang opisyal na labas sa Disyembre. Walang detalye sa mga kakayahan ng app na ito. Mukhang malamang na gagamit ang Poland ng isang uri ng messaging service na nagpapahintulot sa pagpapadala ng mga litrato at video. May kondisyon sa Operation Horizon na kailangang aprubahan pa. Sinabi ni Kozyniak Kamis na kailangan niyang maghain ng formal na kahilingan sa Pangulo ng Poland, si Karol Nawrocki, na siya ring Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Bansa. Ang kailangang magbigay ng pahintulot para sa pagpapadala ng 10,000 sundalo. Walang inaasahang problema sa kahilingang ito dahil tiwala si Kozyniak Kamis na nagtakda na siya ng pansamantalang petsa, Nobyembre 21, para sa pagsisimula ng Operation Horizon. Ibig sabihin, posibleng nagsimula na ang operasyon habang pinapanood mo ito. Kung ayon sa plano ni Kozyniak Kamis, sinabi na kay Putin na maghanda. Handa ang 10,000 tropang Polish laban sa hybrid warfare ng mga puwersang Ruso sa Poland. Para higit na ipakita ang nalalapit na operasyon, gumawa pa ng hakbang ang Poland para tuluyang iwasan ang impluwensya ng Russia sa isang hakbang na lalo pang magpapahirap kay Putin na makuha ang gusto niya sa bansa.
Noong Nobyembre 19, iniulat ng The Guardian na inanunsyo ni Foreign Minister Radoslaw Sikorski ng Poland ang pagsasara ng huling konsulado ng Russia sa bansa. Ang mga konsulado ay maliliit na misyon diplomatiko, kadalasang matatagpuan sa kabisera ng isang bansa, ngunit hindi palaging ganoon. Umiiral ang mga ito upang magbigay ng mga serbisyong suporta para sa mga mamamayan ng isang bansa na naninirahan sa bansang kinaroroonan ng konsulado. Sa kasong ito, ibig sabihin nito na ang konsulado ng Rusya na maaaring responsable sa mga gawain tulad ng pag-issue ng pasaporte at pagtulong sa mga imigrante ng Rusya sa mga usaping administratibo ay mawawala na. Mas tumitindi ang mensahe ng Poland kay Putin dahil sa pagsasara. Hindi lang nila gustong hadlangan ang mga saboter ng Rusya. Mas mahirap na para sa mga imigranteng Ruso ang manirahan sa Poland ngayon at sa hinaharap. Ibig sabihin, mawawala ang impluwensya ng Rusya sa Poland kapag nasunod ang gusto ng bansa. Sabi ni Sikorski, ang pagsasara ng huling konsulado ng Rusya sa Gdansk ay hindi pa ang buong tugon natin sa tinawag niyang terorismo ng Rusya. Tagapagsalita ni Putin, ginamit ni Dmitry Peskov ang balita ng pagsasara para akusahan ang Poland ng pagputol ng diplomatikong ugnayan. Ngunit binaliwala na Rusya ang totoong dahilan nito. Lubos nang nasira ang ugnayan sa Poland. Ayon kay Peskov, malamang na ito ay isang pagpapakita ng pagkasira ng ugnayang iyon. Ang ugungo, ang kagustuhan ng mga autoridad ng Poland na bawasan hanggang sa wala na ang anumang posibilidad ng konsular o diplomatiko na ugnayan. Mayroon bang sino man na maaaring sisihin ang Poland sa kagustuhan nitong magkaroon ng zero na ugnayang diplomatiko sa Russia? Patuloy na inuutos ni Putin ang mga hybrid warfare operations sa Poland. Kaya bakit gugustuhin ng bansa na gumamit ng diplomasya sa halip na ipakita ang kanilang lakas sa depensa? Ang puwersang iyon ay ang pagpapadala ng 10,000 sundalo sa pangunahing infrastruktura ng Poland. At ang dahilan kung bakit ito nangyayari ay may kaugnayan sa isang bagay na nabanggit natin kanina. Sinubukan daw sirain ng Rusya ang tren ng Poland sa isang sabotahe. Lumabas ang mga ulat tungkol sa pag-atake noong Nobyembre 17, kung saan binanggit ng British Broadcasting Corporation na tinawag ito ng punong ministro ng Poland na si Donald Tusk bilang isang hindi pa nangyayaring kilos ng sabotahe. Ayon sa kanya, magsisikap ang Poland na mahuli ang mga sabotor at malinaw na sinadya ang pag-atake para sirain ang tren. Hindi ganap na nagtagumpay ang mga sabotor, pero nagdulot sila ng malaking pinsala sa linya ng tren at nagdulot ng pagkaantala. Sa una, nag-ingat ang Poland na sisihin agad ang Russia at hinintay munang makuha ang lahat ng detalye. Gayunpaman, hindi nagtagal at isang tagapagsalita ng gobyerno ng Poland na si Jacek Dobrzyński ang nagsiwalat na may malinaw na ideya ang Poland kung sino ang nag-utos ng sabotahe. Ayon kay Dobrzyński, lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa mga espesyal na serbisyo ng Russia na layuning guluhin ang lipunang Polish gamit ang mga taktikang nagdudulot ng takot sa publiko. Nagbahagi pa ang Euromaidan Press ng detalye tungkol sa pag-atake sa ulat noong Nobyembre 20 ukol sa Operation Horizon. Kumpirmadong walang tren ang tinamaan ng pagsabog ng mga sabotor, na posibleng mali ang timing o talagang nais lang sirain ang riles para magdulot ng aksidente. Ang pinsalang nagawa sa mga rails ay nangyari rin sa isang linya na ginagamit ng Poland para magpadala ng tulong papasok sa Ukraine, na lalong nagpapalakas sa argumento na ang Russia ang nasa likod ng sabotahe. Iniulat ng outlet na, ayon sa Polish media, ginamit ng mga saboteur ang cellphone para pasabugin ang mga pampasabog sa pag-atake. Dahil dito, lumalabas na malaki ang posibilidad nito, lalo na't nakumpiska ng mga autoridad ng Poland ang mga SIM card matapos ang pag-atake. Tungkol naman sa mga autoridad ng Poland, hindi nagtagal bago nila natukoy ang mga individual na pinaniniwalaan nilang responsable. Noong Nobyembre 18 iniulat ng British Broadcasting Corporation na sinabi ni Tusk na malamang na 2 Ukrainian na nagtatrabaho para sa Russian intelligence ang mga saboteur. Hindi binanggit ni Tusk ang pangalan ng mga suspek, pero inilalarawan niya ang galaw nila sa Poland bago ang sabotahe. Parehong nakatawid sa Poland ang 2 Ukrainian sa pamamagitan ng Belarus sa isang punto noong Taglagas. Ibig sabihin, malamang, na pinlano nila ang kanilang operasyon ng ilang linggo, kung hindi man buwan, bago ito isinagawa. Tumawid ang mga suspek sa Terespol, sa timog kanlurang Belarus, at doon din sila tumakas pabalik ng Belarus. Pagkatapos ng pag-atake, hindi na nagbigay pa ng karagdagang impormasyon si Tusk noong Nobyembre 18 ayon sa ulat ng Euromaidan Press. Noong Nobyembre 20 mukhang hindi nag-iisa ang 2 saboteur. Maaaring may 4 pa silang kasabwat na Ukraino na sumusunod sa utos ng Russia
at naiwan sa Poland nang tumakas ang dalawang pangunahing salarin. Hindi binanggit ng ulat kung ano ang ginawa ng mga kasabwat na ito. Ngunit posible na sila ang nag-ayos ng matutuluyan at maaaring nagsagawa ng pagmamanman para sa mga saboteur bago ang pag-atake. Gaya ng inaasahan, naglabas ng tugon ang Russia sa mga pag-atake sa Poland na karaniwan sa rehimen ni Putin. Pagtanggi na may panlilibak mula sa kinatawan ng Russia sa Poland. Mabilis na sinabi ni Andrei Ordas na walang kinalaman ang kanyang bansa sa pag-atake. Karaniwan, hindi pinapansin ng Russia ang mga katawa-tawang pahayag ng mga autoridad ng Poland na naglalayong mag-udyok ng Russophobia at hysteria sa Poland. Ayon kay Ordas, matapos ang pag-atake, dagdag pa niya, "Babanga, nais naming ipabatid na mas marami at mas mahahalagang gawain ang kinakaharap ng Russia ngayon, kabilang na ang pagpapaunlad ng ugnayan sa mga internasyonal na kasosyo na nais makipag-ugnayan, kaysa sa paggawa ng lubos na hindi kinakailangan at hindi magiliw na mga aksyon laban sa Poland na sa loob ng 12 taon ay sistematikong at sinasadya na sinisira ang relasyon nito sa aming bansa." Hindi na nakakagulat. Hindi ginawa ng Russia iyon, kasalanan pa rin ng Poland anuman ang nangyari. Siyempre, kailangan ding magsalita ni Peskov. Ipinahayag niya ang sama-samang diwa ng Kremlin at sinabi ito sa Russian state media. Kakaiba kung hindi sisihin ang Russia na laging inaakusahan sa lahat ng hybrid at direktang digmaan sa Poland. Malaganap ang Russophobia doon. Hindi seseryosohin ng Poland ang mga mapanuyang mensaheng ito. Hindi ito tungkol sa Russophobia, hysteria o sinasabi ng mga tagapagsalita ng Russia. Ipinapakita ng ebidensya na muling naglunsad ang Russia ng hybrid warfare laban sa Poland. Ginagawa ng Poland ang lahat para matiyak na hindi na mauulit ang ganitong pag-atake. Malaki ang naitutulong ng paglulunsad ng Operation Horizon para maprotektahan ng Poland ang sarili nito laban sa mga susunod na pag-atake. Ayon sa mga ulat, malapit ng parusahan ng Poland ang mga itinuturong responsable sa pag-atake sa tren. Matapos itaas sa Charlie ang banta sa ilang riles, pinipilit ng Poland na maipa-deport ang mga saboteur na umano'y tumakas sa Belarus. Ang pagtatalaga kay Charlie ay hakbang para pigilan ang susunod na sabotahe. Ito ang ikalawang pinakamataas na antas ng banta sa Poland para ilarawan ang sitwasyon. Ito ang ikatlo sa 4 na antas ng banta na nilikha sa ilalim ng mga batas kontra terorismo ng Poland. Ibig sabihin, kailangang higpitan ng gobyerno ang kontrol sa infrastruktura at pampublikong lugar, kaya isinagawa ang Operation Horizon. Sa pagtitiyak ng antas ng banta, nagsusumikap ang Poland na mapanagot ang mga saboteur. Noong Nobyembre 20 iniulat ng Reuters na humiling ang Poland sa Belarus na ibalik ang 2 Ukrainian. Inaakusahan na ngayon sila ng pagsasagawa ng pambobomba para sa ngalan ng Russia na ipadala na ang kahilingan sa Belarusian Charged Affairs sa Poland. At inilathala na ang ilang pangalan ng 2 suspek. Ang mga pangalan nila ay Alexander K. at Yevgeny Weiss. At desperado ang Poland na mahuli sila. Kung mangyayari man ito o hindi, ay ibang usapan na. Napatunayan ng Belarus na handa itong maging kanlungan ng mga nais kasuhan ng Poland, gaya ng ipinakita ng bansa. Tinanggap nila ang dating Polish na hukom na si Tomasz Schmidt. Hinahanap siya sa Poland dahil sa espiya, pero binigyan siya ng asylum ng Belarus noong 2024. Hindi na rin nakapagtataka kung parehong pagtrato ang naranasan ng 2 suspek sa pambobomba ng tren, kaya baka hindi makuha ng Poland ang buo nitong paghihiganti. Kung di makuha ang hustisya, magiging mas maingat ang lahat. Titiyakin ito ng Operation Horizon at ng 10,000 sundalong ipinakalat sa Poland. Ngayon, ang tanong ay simple. Ano ang susunod? Sa paggawa ng bidyong ito, hindi pa opisyal inilulunsad ang Operation Horizon. Mukhang malabong magkaroon ng anumang hadlang sa paglulunsad na iyon. Pero mahalagang ituro na may posibilidad na hindi maipadala ang 10,000 sundalo kung sakaling maaprubahan ang kahilingan para sa operasyon. Ang Rusya, sa ngayon, ay hindi kailangang harapin ang pagdami ng puwersa ng Poland sa mga hangganan ng bansa sa Belarus at sa Russian na teritoryo ng Kaliningrad. Nangyari ito noong Setyembre nang magpadala ang Poland ng 40,000 sundalo sa hangganan. Dapat paghandaan ng Rusya na ang hybrid attack nila sa riles ng tren ng Poland ay posibleng magdulot ng di inaasahang epekto. Layunin ni Putin sa ganitong pag-atake ang maghahasik ng pagkakabaha-bahagi sa loob ng bansa o sa pagitan ng mga bansang Europeo na tina-target ng Rusya. Maaaring iyon ang layunin ng pag-atake sa tren noong Nobyembre. Inasahan ni Putin na magkakagulo ang mga politiko ng Poland at magbubukas ito ng pinto para sa susunod na pag-atake, ngunit hindi ito nangyari.
Ayon sa notes from Poland, ang pag-atake sa tren ng Poland ay mas nagbuklod sa bansa laban sa Russia. Ayon sa outlet, si Nawrocki ang dapat magpahintulot sa operasyon. Nasa magkaibang panig ng politika sa Poland sina Horizon at Kosiniak-Kamysz, pero hindi ito dapat maging hadlang ngayon. Si Nawrocki ay kaalyado ng oposisyon at madalas nakakasagupa ang pamahalaan. Ayon sa notes from Poland, gayunpaman, sa pangkalahatan ay sinikap ng dalawang panig na magpakita ng pagkakaisa pagdating sa mga isyu tungkol sa pambansang seguridad. Inaasahang titibay pa ang pagkakaisa sa susunod na 1 o 2 araw. Mukhang nabuo pa ang mas matibay na pagkakaisa sa pagitan ng Poland at ng bansang kinakalaban ni Putin sa digmaan, Ukraine. Nagkita sina Tusk at Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Nobyembre 19 upang talakayin ang mga gawaing paninira na tiyak na ikababahala ni Zelensky. Ginawa ito ng mga Ukrainian na tila impluwensyado ng Russia. Mukhang walang sisihan o pagtuturo ng may kasalanan sa pulong na ito dahil mas pinili ng dalawang lider na magtuon sa kung ano ang maaari nilang gawin upang maiwasan na maulit ang ganitong uri ng pag-atake. Ayon sa ulat ni Tusk sa X, nagkasundo sila ni Zelensky sa mas malalim na kooperasyon. Ngayon, kasama si Zelensky, nagkasundo kami sa mga anyo ng kooperasyon sa pagitan ng Polish at Ukrainian na mga espesyal na serbisyo at pambansang riles. Ayon kay Tusk sa social media, layunin nilang tukuyin ang mga pinaghihinalaang kasabwat ng Russia at pigilan ang sabotahe. Sabi ni Zelensky, nagkasundo sila ni Tusk na bumuo ng Ukrainian-Polish na grupo para pigilan ang mga sabotahe. Ipinapahiwatig nito na magkakaroon ng bagong antas ng pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng Ukraine at Poland na hindi pa nakita noon. Hindi gugustuhin ni Putin na makita iyon. Hindi dapat palakasin ng Russia ang operasyon sa intelihensya ng mga kaaway ni Putin. Tinalakay rin sa pagpupulong ng 27 foreign ministers ng European Union sa Brussels. Noong Nobyembre, 20 ang paninira sa mga riles ng tren sa Poland, kaugnay ng usapin ng pagkakaisa. Ayon kay Kaja Kallas, pinuno ng panlabas na pulisya ng European Union, ang paninira ay nagpapakita ng bagong panganib. Ang transport infrastructure ng Europa, anya, ay dapat maprotektahan sa pamamagitan ng matibay na tugon. Ipaabot natin sa Russia na hindi sila makakalusot sa ganitong pag-atake. Kasabay nito, tiyakin natin sa mga mamamayan na wala silang dapat ikatakot. Kaya marahil, ang Operation Horizon ay hindi lang simula ng mga bagong hakbang na ipatutupad ng Poland para labanan ang hybrid warfare tactics ng Russia. Maaaring maging simula ito ng mga panukalang ipapatupad sa buong European Union na may parehong layunin. Tungkol naman sa Russia, patuloy nitong isinasagawa ang mga airstrike laban sa Ukraine at wala itong pakialam kung paano naaapektuhan ng mga iyon ang Poland. Noong Nobyembre 20, naglunsad ang Russia ng malawakang drone at missile attack sa Ternopil, Ukraine, na ikinasawi ng 26 katao at ikinasugat ng marami, kabilang ang 15 bata. 3 bata pa ang malungkot na nasawi. Ang lungsod sa Ukraine ay malapit sa hangganan ng Poland at napilitan ang Poland na magpadala ng mga NATO fighter jet upang matiyak na walang drone ng Russia ang lalabag sa kanilang himpapawid. Bagamat hindi direktang inaatake ng Russia ang Poland, pinipilit pa rin nitong tumugon ang militar ng Poland sa mga aksyon nito sa Ukraine. Hindi hihinto ang Russia sa hybrid warfare nila. Alam ito ng Poland kaya kailangan nila ang Operation Horizon at iba pang hakbang na ilagay sa defense mode ang Poland at nagpadala ng 10,000 sundalo para tiyakin na hindi makakaatake muli ang Russia. Hindi lang Poland ang tinarget ni Putin nitong mga araw sa labas ng Ukraine, kasabay ng abala ng Poland sa insidente ng sabotahe sa tren. Isang barkong paniktik ng Russia ay matagal nang nasa tubig ng Britanya. Ang barkong paniktik na iyon ay tumarget sa United Kingdom Air Force sa di pa nakikitang paraan. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa Military Show para sa updates sa hybrid warfare attacks ng Russia at tugon ng Europa. Salamat sa panonood.